Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Jesucristo, pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumainyong lahat. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan po tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin po tayo sa ating makasalanan. Patubayin po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ibalik mo kaming muli sa iyong piling. At upang ganap na pakanabangan namin ang 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay, hubugin mo po sa iyong aral ang aming kalooban sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kayong magnanakaw, manlilinlang o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan nang walang katotohanan, pagkat iyon ay panaglapastangan sa ngalan ko. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad sa inyong pinapagtrabaho. Huwag ninyong aapihin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kayong hahatol ng walang katarungan upang pagbigyan ang mahirap o suyuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraang puri ng inyong kapwa, ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako ang Panginoon. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangangaralan mo siya, gayong hindi ka makagkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ng kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti.
isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan, sa iyo ay makalugod, Panginoong ko't kanlungan. O ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahon ngayon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukol rin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halika kayo mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at manirahan sa karyang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako ay isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong tinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? O nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya ay walang maisuot at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit, nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin mga sinumpa. Kayo ay pasaapoy na di mamamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako ay nagutom at hindi ninyo pinakain. Nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako ay nawala ng maisuot at hindi ninyo dinamitan. Ako ay may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagutin sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran? Sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mabiyayang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday po ngayon sa araw na ito, happy birthday. Sa mga may wedding anniversary, congratulations po. Saan man po kayo naroroon, sa iba't ibang panig po ng mundo, patuloy po kayong gabayan at ingatan ng ating mapagmahal na Diyos. Normally ho,
Pag kayo ay nabisita sa isang patay o tayo, laging tinatanong natin ay, ano ba ang nangyari? Bakit siya namatay? Lalo na tigit pagka bigla ang pagkamatay sa hindi inaasahan. Tayo ay nanghihinayang. At lagi nating natanong sa mga mahal sa buhay, yan ba'y matagal nang may sakit? O yan ba'y nadala pa sa ospital? Saan namatay? Lagi yung nating inaalam kung ano yung naging sanhi ng kamatayan. Pero kakaunti ho nagtatanong sa mga naiwat mga mahal sa buhay, ano ba ang naging buhay na yan? Sapagkat ang mahalaga ho ay hindi ho kung ano yung klaseng kamatayan ang ating dadanasin o dinanas ng isang tao yumao. Sapagkat tayo hindi ho hinuhusgahan ng Diyos kung anong klaseng kamatayan at tayo hihuhusgahan ho ng Diyos kung anong klaseng pamumuhay tayo mayroon. Kaya dito ho sa ating ebanghelyo, tunay naman ho na may buhay na walang hanggan. At dalawang klase ho, ang buhay na walang hanggan, buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, at buhay na walang hanggan sa impyerno, langit at impyerno. At yung iba ho siguro talagang hindi na natatakot na mayroon palang impyerno, at yung iba naman hindi na pinapahalagahan kung may langit o wala. Pero maliwanag ho sa ating ebanghelyo, ang pagpunta sa langit, ito ho ay pinagsusumikapan. Ang pagpunta sa langit ay hindi ho automatic. Ang pagpunta ho sa langit ay hindi porket tayo lagi nasimba, lagi nagdadasal. Hindi ito sapat para sabihin, ako'y sigurado ng pasok na sa langit. At may pamantayan ang pupuntahan ho natin sapagkat may tinuturo ho sa atin ang ating simbahan na narinig din naman ho natin sa ating ebanghelyo. Ito ho yung tinatawag na corporal works of mercy. Tayo ho ay may 7. Pero bago ho yan, may spiritual works of mercy. 7 din po ito. Ano ho ang mga ito? Counsel the doubtful, instruct the ignorant, admonish sinners, comfort the afflicted, forgive offenses, bear wrongs patiently, pray for the loving and the dead. Yan yung spiritual works of mercy. At ho yung tinatawag namang corporal works of mercy na narinig ho natin sa ating ebanghelyo. Feed the hungry, give drink to the thirsty, clothe the naked, shelter the homeless, visit the sick, visit the imprisoned, and bury the dead. So kung titignan ho natin, ito pa rin yung mga pamantayan na sinasabi ng ating Panginoong Yesus, kailan ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw? Kailan ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom? Kailan ninyo ako binisita nung ako may karamdaman? Nung ako'y nabilanggo? Kaya nagtataka yung mga tao, Panginoon, kailan ka po namin nakita na ikaw ay nagutom, ikaw ay nauhaw, walang damit, walang matirahan. Kung ano ang ginawa natin sa pinakamaliliit na mga tao ay kay Jesus natin ginagawa. Kaya maliwanag ho sa ating ebanghelyo na itong corporal works of mercy ay may paalala sa atin na pinagsusumikapan din naman ho natin na tayo ay mapunta sa langit. Hindi lamang spiritual, kung hindi corporal. Nakikita sa ating ginagawa. Siguro iba sa inyo, naiinis na laging may nanghihingi. Naiinis na kayo na lagi may pahara-hara, di yan. Naalala ko yung isang sermon ng pare. Kaya sabi sa mga tao, kayo naman ay pag may mga tao na nahingi, nalapit, huwag din nyo pahihindihan.
Ano ka naman yung magbigay ng kahit kakaunti. Mas mahalaga may maibigay. Pagkatapos ng misa, ay lumapit kay Father na nanghihingi. Aba, anong sagot ni Father? Diyos ko po, ikaw na naman. Lagi yung sabi natin, ikaw na naman. Linggo-linggo'y naririto na. At minsan nga, napapaisip tayo, kalalakas naman ng katawan. Niisip natin, bakit naman hindi ayaw magtrabaho? Parang ginawa ng hanap buhay ang panghihingi. Pero sa tuho niyan, ay hindi lang naman natin sila ang tinutulungan. Tinutulungan din natin yung ating sarili na tayo ay maging mapagbigay. At higit sa lahat, napakasarap ng pakaramdam ng nagbibigay ng wala hong kapalit. Napakasarap tumulong na darating ang araw na hindi mo aasahan, sila itutulong sa iyo. Yan, dito sa atin, sa San Jose, nakatuwa, sapagkat napakaraming natulong sa simbahan, voluntary. Hindi naghihintay ng kapalit. Marami nagbibigay, yung iba nga ay pwedeng wag na sabihin ng pangalan. Sapagkat ito naman yung ating misyon. Ikaw man magbigay ng para sa alay malaking halaga, maliit na halaga, mahalaga yung nagbigay ng buong puso. Kaya ito sinasabi ng ating Panginoon na sa kabila ay may buhay na walang hanggan din. At darating din yung tinatawag na Judgment Day. Paano natin ito tinitingnan yung ating sarili? Kaya sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, at hindi lang sa ating Panginoon, kung hindi sa ating kapwa. Kaya matatandaan natin yung ginagawa natin, yung sign of the cross. Vertical at may horizontal. Yung vertical, yung ating ugnayan sa Diyos. Pero hindi sapat yung ating ugnayan sa Diyos. Yung ating horizontal, ito naman yung ating relasyon sa ating kapwa. Lagi pong magkasama yan. Kaya gusto ba nating marinig na sabihin ng ating Panginoon, pag tayo marap sa Kanya, lumayas ka at hindi kita kilala. Sa pagganyan na nangyari doon sa mga tao na ang sa tingin nila ay matutuwid, ang tingin nila sa sarili ay mabubuti, pero hindi pala. Sapagkat gusto nating siguradong makapunta sa langit. Hanapin natin yung tinatawag na the least, the last, and the lost. Inihahayag ng ating Panginoon ang misteryo ng kaharian ng Diyos sa mga taong buong pagmamahal na kumakalinga sa mga dukha at nagugutom. Dalangin natin ang kaharian ng Diyos ay maging tunay sa ating buhay. Panginoon, loobin mong mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Panginoon, loobin mong mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Ang simbahan, naway maging isang tahanan para sa mga naliligaw ng landas, ulila, mahihina at bigo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Ang mga mayayamang bansa, naway taimtim na magsagawa ng mga hakbang upang makatulong sa pag-unlad ng mahihirap na bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Ang mga napariwara at mga tinakwil ng lipunan, naway maakit sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagkakawang gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Sa ating mga tahanan, lugar ng hanap buhay, at sa mapayapa, pamayan ng ating kinabibilangan, naway maipalaganap natin ang paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Ang mga yumao, naway makapasok sa kahariang inihanda para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Ama,
Nababatid po namin ang iyong walang hanggang pag-ibig para sa lahat ng tao. Kaya may pagtitiwalang inilalapit namin sa iyong aming mga kahilingan sa ngalan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Nalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ni kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan ni at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyong aming paghahain, upang sa iyong pagtatagoy ay pabanalin ito ang aming pamumuhay. At ipaggamit kami nito ng iyong awa at kapatawaran sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagot ang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mo mahal na nagpakasakit para sa tanim. Ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa nawalang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ngayon po ang banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugon ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, anggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipaan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo, para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't nialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo
sa katawan at tugon ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kay San Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming arsobispot ng lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din po ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo po't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ni Poong San Jose, ang ating din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang na mga po namin, ang pagpupuri sa kararangal mo, sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasaw walang hanggan. Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Inihiling po namin kami, Diya, sa lahat ng masama, pagkalobal po ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapa at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumaiyo rin. Bigyan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa ating lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito po ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan.
Mapalad po tayong lahat ng mga inanin sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal sa aming pagsasalo ngayon sa iyong banal na piging. Nawa ay mapakinabangan ang buong pagkatao namin upang iyong kaligtasang dulot ay aming kamtin
At nakagaling ang kalumoy ganap ng tamasahin sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo, ingatan, gabayan, subaybayan, kasama na po yung mga mahal sa buong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po'y naiaalin na taglay po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.